nanganib siya at nalapit sa kamatayan. May sakit galing sa matinding pagod. Hindi dahil sa kasalanan. Kaya may sakit dahil sa kasalanan. O, kung nagbabasa ka ng Biblia at nagtuturo ka ng kumpleto at ng totoo, o, magtapat ka lang. Marami kang inililigaw na Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at mga ka-U3 tuloy po kayo sa atin pong channel. Lalong-lalo na po sa mga baguhan, sa mga visitors po. Ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nagbibigay ng mga reaction sa mga religious preachings, mga sermon, mga Bible expositions. And for this episode mga ka-U3, alam niyo na po yan, ang pinaka-in-demand na nire-request po talaga dito po sa U3 community natin, ang very popular na preacher po mula po sa MCGI, ayan po si Brother Eli Soriano. And for this episode, actually related po ito sa atin pong napag-usapan na at nabigyan na din ng reaction in the past few episodes. Patungkol naman po ito sa contraceptives daw po at saka sa mga gamot. Kung maalala niyo po the last time, na-mention din po kasi ni Brother Eli. So I am guessing for this video, siguro mas focused po ang kanyang preaching po patungkol nga po sa paggamit ng mga gamot daw nga po. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Kaunting paalala lamang po, hindi po ako member ng MCGI. So expect po na maaari po akong mag-agree at maaari din po ako mag-disagree. Ang ginagawa po natin sa U3, nagbibigay po ako ng live reaction. Ito po ay first time, hindi po ito scripted. So kumbaga po, ang pinapanood po natin na video is a shared viewing experience between you and me. Ano po? Dahil lahat yan ay first time. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Tayo po'y magpatuloy. Meron po tayong paksang ipinangako noong nakaraan. Opo. Ang ipinangako po natin, yung paniniwala ng iba na hindi na raw kailangan ang gamot. Hindi na kailangan ng Gamot. ang gamot. At saka ang doktor. Opo. At pati ang ospital. Yan o, paniniwala ngayon ng mga malalakas ang loob na mga pastor. Pero mahihina naman ang tuhod. Bakit? Nung mga anak yung anak, dinala sa Makati Medical eh. Hindi na kailangan ng gamot, hindi na kailangan ng doktor. Pagkatapos eh. Yung anak mo, pag manganganak, dadalim sa Makati Medical. Dapat, hilot na lang. Pero it proves something. Hindi totoo ang kanilang aral. Kaya ngayong gabi, pag-aaralan po natin sa pamamagitan ng Biblia, huwag naman pong magdaramdam yung mga ayaw paggamot sa doktor. At huwag din namang magdaramdam ang mga doktor. Sapagkat kung ako naman po'y maglingkod sa kapwa-tao, ayoko meron akong unfair na treatment sa kahit kanino. At ang gusto ko po ay yung aral ng Diyos talaga, yun ang ating mapag-usapan. Yung aral na talagang nakasulat sa Biblia. Kung totoo nga po ba sa Biblia na bawal ang magpagamot sa doktor, uminom ng gamot sa isang sumasampalataya. Ang paniwala nila, kailangan i-lay hands daw. Ayan. Sa Iglesia naman ni Cristo, ni Ginoong Manalo, isang matandang paniniwala nila na pagka mayroong may sakit, ay papahiran ng langis. Yun ho bang anointing with oil? Yun ang paniwala ng Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Manalo. Nung una, no? Ewan ko ngayon. Kaya ako po naniniwala na may iba-iba tayong paniniwala. Ngayon, pag-aaralan natin ng bagay na ito, hindi para insultuhin ang sino man. Inuulit ko, ang programang ito sa telebisyon ay walang layong mang-insulto sa kanino man. Ang layo nun ito, gibain ang maling aral. Gibain ang maling turo. Gibain ang alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao. Yan po'y maliwanag na isinasaad ng Biblia, and it is mandated to a true preacher to do such. Pakinggan nyo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman,
kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayun, ang sabi po ni San Pablo, ang aming pakikibaka, wika niya, hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta at gumiba ng mga maling haka. Palibasa, haka, mali, dapat gibain. Tungkulin ho yan ng isang mangangaral na sa Diyos. Huwag kayong padaya sa mga manlulokong pastor na sasabihin, pati kasi Soriano, hindi na lang ipangaral yung kanya. Bakit pati yung iba pinakikialaman pa? Kung ikaw talagang mangangaral na nagsasadyos, susunod ka sa Diyos, gigibain mo yung mali. Yung aral na mali, hindi naman tao gigibain mo Yung paniniwalang mali, dapat magiba. Utos yan sa mangangaral. Pakinggan nyo kay Jeremias, Kapitulo 1 ng Jeremias, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo po, sa 6. Ngunit nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. Nung isinusugo po ng Diyos si Propeta Jeremias, sabi ni Jeremias, di ako marunong magsalita, Panginoon, bata ako. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Tuloy. Ngunit sinabi niya sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihing ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroong ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. O, kita nyo, ang tungkulin ng mga ngaral na sinusugo ng Diyos, nilalagay kita ngayong pinakapuno sa mga bansa. Sa pamamagitan ng pangangaral mo, magpupuno ka sa mga bansa upang mag-alis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Ayun. Kaya, tungkulin ng mga ngaral yung sirain yung masamang, gibain yung masamang akala masamang aral, masamang prinsipyo. Ipinapagiba ng Diyos yun. Kasi, if you will not have the power to do so, ang tao mapapabayaan sa panluloko ng mga manluloko. Kaya yung sinasabing power, nanlalalaki ang mata ng power daw pa. Akala niya power, anong power? Power over scorpions? Nakabasa, power over all serpents and scorpions, and over all above the power of the enemies. And over all the power of the enemies, and nothing shall be by any means hurt you. Ano? And over all the power of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. Ibig mo sabihin, yung power na yun yung pag sinabi mo yung ahas Hallelujah, praise the Lord! Maligos ang ahas! Ganun ba yun? Yun ba yung power na yun? Mali. Ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang mangaral, magpakita ng mali, gumiba ng mali. Yung mga maling aral, mga maling prinsipyo, labanan yun. Hindi yung ahas na literal. Ahas na literal, maninigas. Kalokohan niya. Hindi totoo yan. Gusto nyo, magkasubukan tayo, magdadala ako sa inyo ng 3 ordinaryong ahas kung mapanigas mo Hindi ka lang papayag at mabibisto ka Nakakasama ng loob pagka akala ni ka nakatarantaduhan, niluloko kapwa mo tao. Alam niyo yung power, hindi para manigas yung ahas na gumagapang sa damo. Yung power para gibain ang maling ahaka, aral, makipaglaban sa mga kalukuhan ng mga mangaral.
Okay, before we continue mga ka-youth, no? It's very interesting here yung pagkaka-describe po ni Brother Eli, kumbaga duty ng isang mangangaral. It is his responsibility, kumbaga. In fact, the phrase used by Brother Eli was mandate, mandato, no? Ito ay utos sa mga mangangaral na kinakailangan gibain. By extension, isa sa mga criteria para masabi mo na ang isang mangangaral ay sa Diyos is meron siyang mandate na gibain yung mga haka-haka, gibain yung mga maling doktrina, mga maling prinsipyo, mga maling turo. Ayun po ang nasabi ni Brother Eli. So nakita ko rin po, syempre, merong ang tawag din sa English is impression. Ginagaya po ni Brother Eli. I am thinking si Mr. Almeida, kasi alam naman po natin na popular po si Mr. Almeida sa kanyang parang phrase na Hallelujah, praise the Lord. But now that I remember, yung mga una po, si beloved Pastor Wilde Almeida, last year po yata kung hindi po ako nagkakamali, no? And the last point that Brother Eli is saying here, na hindi po literal na power over snakes ang sinasabi po ng Biblia. Kung di ako nagkakamali, meron din sa ibang mga sekta, kumbaga trample over scorpions. There was actually a case in the US, if I'm not mistaken. Ang isang pastor ay hinawakan ng isang ahas at siya po ay natuklaw sa kanyang congregation. So in short, Brother Eli is saying here, hindi dapat yan literal. So let's continue. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Efeso 6:12, Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Ang nilalabanan ng mga ngaral ng Diyos, ang nilalabanan, hindi yung mga huldapir, kidnapir, rapers. Hindi yun. Ang nilalabanan ng mga ngaral ng Diyos, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yung mga masasamang espiritu. Spiritual ang battle ng Kristiyano eh. We are equipped with spiritual warfare because our war is against spirits. Hindi against literal serpents and scorpions, no. Natatawa ako dito sa mga grupong ito. Itong mga grupong ito, kasamahan ni Dana. Kilala niyo si Dana? Yung bantay ni Luz Clarita. Diba? Yung wholesome family show about fantasy, lalagay mo sa relihiyon, very untoward naman yun. Masyadong unbelievable na pag binaril ang NPA, babalik ang bala. Kung totoo babalik ang bala at bumalik nga, bakit walang NPA na namatay? Na bumaril sa'yo? 45 raw yung MPA bumaril sa kanya, balik daw lahat ang bala. Ba't walang MPA kahit isang namatay? Kung bumalik. Siyempre, ibig sabihin nung bumalik, kung saan ang galing, doon din pupunta, di ba? O ba't walang tinama ang NPA? Yan ay mga invento nyo lang yan na mga hindi nagsusuri. Nakagaya mo, madaya. Nadaya nga. Pakinggan nyo. Roma 16:17. Ngayoy, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katipisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Gusto ko pong i-mention, hangang-hanga po ako kay Sister Luz dito, yung kanya pong voice-over na nagbabasa nga po ng mga sitas. Napakaklaro po talaga magsalita ni Sister Luz. Very, very experienced. Actually, yung kanina po, na nabilib po ako yung pagkakabasa niya ng parang tongue twister, pero napakaklaro pa rin ang pagbasa ni Sister Luz. Pagkakabaha-bahagi. Ang galing po talaga. It's very rare for me to see na yung mga readers po ni Brother Eli ay nagkakamali. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yun. Ang naloloko yung walang malay, yung mga
ignorante, inosente sa pananampalataya. Inosente sa Biblia. Kaya nanininyos inosentes tuloy ang mga tao. Ang dami. Talagang marami pa sa langgam ang nanininyos inosentes. Napagluluko ng mga mandarayang pastor na ito. Kaya ngayong gabi, atin pong aalamin. Totoo ba naman yung aral nila na bawal magpagamot sa doktor pag sumasampalataya ka? At hindi dapat na ang tao'y magpagamot? At ang kailangan lang i-lay hands daw para gumaling? At pagka dumalo ka sa krusade, 10% kagaling, 20%, 30%, 40% pa. Palibasa, mahilig kayo sa 10%. Kaya pati pagpapagaling, pine-percent ninyo. O, di ba? Interesting. Ngayon, alamin natin sa Biblia yan kung bawal magpagamot. Teka kayo, bakit ba tayo nagpapagamot? Dahil meron tayong nararamdaman sa katawan, something which is causing us uneasiness. Di ba? Yung dis-ease yan eh. You are uneasy. You Ease. do not feel easy. Hindi magaang ang pakiramdam mo. You are not at ease. Di ba? Yep. Bakit you are not at ease? Because you have a dis-ease. Ayan. Meron kang hindi magandang pakiramdam. Yung salitang dis-ease o disease, sakit, nanggaling dun sa you feel something uncomfortable within your being. Maaaring yan ay mental disease o disease. Maaaring physical disease. Yan. Dalawa ho yan eh. May spiritual, may physical. Ngayon, bakit ba ang tao nagkakaroon ng you are uneasy, you feel uneasy? You do not feel at ease. Meron kang disease. Bakit merong ganun ng tao? Ugatin nga po natin kung saan nanggagaling yun, mga kababayan. Okay, very exciting here mga ka-U3. So nakita nyo po yung paraan ng pag-lay down premise ni Brother Eli. Napakaganda. Una, sinabi niya ano yung ginagawa ng ibang mga pastor, ibang mga ministro. So he gave an example. Although hindi niya na-mention yung pangalan, ano naman po natin yan, na that is from Jesus Miracle Crusade nga po kay Will D. Almeida. And then the second one he mentioned about yung sa INC nga. So yun yung start ng kanyang speech. Po. And further, he discusses the word ease. And mga ka-U3, kung kayo po ay nakapag-follow po sa ating past video episode, na-mention nga po yan ni Brother Eli. No? So ito, mas in-depth kasi talagang sinulat niya po sa board. I like it. Old po na style ng pag-lecture dati na kung saan meron talagang chalk at saka chalkboard po sa likod. I like that. So he was writing the word ease and then you add of course, the negative prefix this. So you are not at ease. You don't feel easy. You don't feel comfortable. And Brother Eli is saying na merong dalawang uri. Yung spiritual and physical na disease. Ang unang-unang sinasabi sa Biblia, ang pinanggagalingan ng mga karamdaman ng uneasiness o disease sa buhay ng tao, pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio 28, ganito ang ating mababasa. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. Ayan. Merong sinasabi ritong sumpa ang Diyos sa kanyang mga tao pagka sila'y hindi maglilingkod sa kanya. Actually, kung itataas mo yan, kapatid na Luz, ang sabi ng Diyos ay mabuti. Umpisahan na natin doon sa 28:15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito,
na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ayan, pag hindi mo sinunod ang utos ko, sabi ng Diyos, sa Israel, darating sa iyo mga sumpang ito. Hahabulin ka ng mga sumpang ito. Aabot sa iyo. Hahabulin ka kahit magtatakbo ka, aabutan ka naman. Alin-alin ang mga bagay na ito? 27. O kaya 22 muna. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo. Ayun, yung TB, pagkatuyo. Yan po nanggagaling yan. Unang-unang rason ng pagdating yan sa tao, yung hindi pagsunod sa Diyos. Sasalutin ka ng sakit na tuyo. Pagkatapos, At ng lagnat. yung lagnat. Ayan. Hindi basta lagnat ito, tuloy pa natin. At ng pamamaga. At ng nag-aapoy na init. Ayun, nag-aapoy na init. Yung mga tipos na sinasabi na yung mga iba-ibang klaseng lagnat. Tuloy. At ng tabak. Mm. At ng salot ng hangin. Mm. At ng sakit sa pag-aani. Mm. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. 27. Sasalutin ka. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto, at ng mga grano, at ng kati, at ng galis na hindi mapagagaling. Baka meron kayong galis na hindi gumagaling dyan. Medyo mag-iisip kayo, mga kapatid. Ngayon, kung halimbawa naman, nahiya kayo sa iba, sa akin yung sabihin. Ako meron akong alam 16 na taon siyang may kating galis na hindi mapagaling. Naanib siya sa iglesia. Sabi ko, narinig niya ito, pinagtapat niya sa akin. Meron ka na naman Diyos ngayon sa buhay, maalis na yan. Panalangin lang at saka ointment. Anong ointment, Brad Eli? Yung ibinibigay ng doktor ka ako. Sinubo ko na lahat ng ointment, hindi ka tumatalab. Ako ang gagawa ng ointment. Bibili ka nitong ointment na to, saka ito pang isang ointment, 2 ointment. Combine. Pagsasamahin mo. Ayun, sabi ko. Tignan mo. 1 linggo, pagbalik sa akin, Brad Eli, wala na. Sabi na, tamo. Praise the Lord. Di ba? Kasi galis lang talaga pagka wala kang kasapat na kaalaman at wala kang takot sa Diyos meron akong alam na galis kahit sino kausap pag sumumpong dudukot sa bulsi, kakaya Di ba? Yan galing yan sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi siya, wag niyo namang hatulan ang sarili niyo na kaya ba ako nagkaroon nito, sinusumpa na. Hindi. Ito'y sa Israel, sa Ehipto, mga kakilala na nila ang Diyos ng umpisa, kung tatalikod sila, nagbababala ang Diyos sa kanila. Magkakaroon ka ng mga sakit na ganito. May grano pa, alam niyo yung grano? Sabi na matatanda, kung tumubo raw yung grado sa mga gitna, isang delikadong delikadong bukol yon, nakakamatay daw yon pagka tumutubo sa gitna. Sabi na matatanda. Ngayon, ano pa ang sabi doon? Ikaw ay galis na hindi mapapagaling. Ano pa? Tuloy mo kapatid. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol, at ng pagkabulag, at ng pagkagulat ng puso. Kita mo, may atake di corazon pa. At pagkaulol pa. Ano yun? Pagkabaliw? May isang ibig sabihin yun sa Biblia. Ano ho ang unang dahilan kung bakit dumadating ang sakit sa tao? Ano po? Dahil hindi pagsunod sa Diyos, sumpa ng Diyos, ganti ng Diyos sa masamang gawa ng tao. Pero, I will not leave you hanging up there. Tatanong tayo uli, lahat ba ng sakit, sumpa ng Diyos? Lahat ba ng bukol, sumpa ng Diyos? Lahat ba ng karamdamang nararanasan ng tao, sumpa ng Diyos? Makinig kayo sa isang magandang kasaysayan sa Biblia. Sa Job, ganito po ang sinasabi sa isang talata sa Kapitulo 1 at versikulo 13. At nangyari, isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Merong isang pangyayari na ganap sa buhay ni Job na
Yung kanyang mga baka, mga tupa, pinagpapatay nung kanyang mga kaaway. Walang natira, pati mga bataan niya. Ako lang nakatakas para magsaysay sa'yo. Pagkatapos nito, mayroon pang isang pangyayari. Sa 2:1 naman. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." Tuloy. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Tuloy. At siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan." Tuloy. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Balat kong balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ang iyong kamay, at galawin mo ang kanyang buto, at ang kanyang laman, at kanyang itatakwil ka ng mukhaan." At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, "Narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay." 7. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Ayun. Tatanungin ko kayo. Yung bambukol ni Job, dahil ba makasalanan si Job o sinusumpa ba ng Diyos si Job? Hindi. Napakatapat na tao ito. May testimonya ang Diyos tungkol kay Job eh. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job, Satanas? Walang gaya niya sa ibabaw ng lupa. Natatakot siya sa Diyos. Humihiwalay siya sa kasamaan. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya nang walang anumang kadahilanan. Hinahamon kasi ni Satanas ang Diyos eh. Sa ang paniwala ni Satanas, walang taong magtatapat sa Diyos pagka nahihirapan na. Eh, ang sagot ng Diyos kay Satanas. Sabi ni Satanas, "Balat kung balat, ibibigay ng tao ang lahat ng kanyang tinatangkilik dahil sa kanyang buhay." Kung di po ako nagkakamali, dito po sa story ni Job is yung mga anak niya po yata, no? na mga matay, di ba po? Liban pa sa kanyang mga properties. So, in that regard mga ka-U3, would you consider this kind of God, at least in this kind of period, na medyo malupit po ang Diyos mga ka-U3? Kasi kung isipin po natin, ano po ang malay ng mga anak niya para po mabigyan po o mapatawan po ng ganong uri ng parusa? Kumbaga, ultimate na parusa, kamatayan. It was not mentioned in the Bible, but just giving someone death seemed too cruel. Ano pong masasabi niyo po dyan? But going back here, the story of Job is always fascinating. Lalong-lalo na po yung pagkaka-phrase po sa Biblia kanina. Si Job ay nahiwalay sa kasalanan. And para sa akin, that is interesting na description. So does it mean mga ka-U3 na sa essence ng isang tao, parang kakambal na natin ang kasalanan? Kasi ang pagkaka-phrase is hiwalay eh, no? So I'm really interested mga ka-U3 sa inyo pong alam, no? Ano pong inyong pagkakaalam patungkol po sa kasalanan at ang pagiging tao? Would you agree na kumbaga parang default mode natin, parang factory setting natin ang kasalanan? On a side note mga ka-U3, nagustuhan ko po yung patungkol sa kasalanan bilang sumpa ng Diyos, no? Nakita natin yung earlier discussions doon na ito ay ganti ng Diyos, sumpa ng Diyos. Pero maingat si Brother Eli in describing na walang kumbaga absoluteness dito sa concept na yan dahil hindi lahat ng sumpa ay nanggaling naman sa Diyos. So in a way yung example ni Job, it's a test. Ito ay parte ng hamon, maybe sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Kaya saktan mo siya, sabi ni Satanas sa Diyos. Saktan mo siya, ang kanyang laman at pati buto niya. Itatakwil ka niya ng mukaan. Sabi ng Diyos kay Satanas, "O sige, si Job ay nasa iyong kamay. Huwag mo lamang pakikialaman ng kanyang buhay." Umalis si Satanas. Pinatubuan si Job ng bukol mula talampakan hanggang bumbunan ng ulo. Yung bambukol ni Job galing sa sumpa ng Diyos? Hindi. Mabait na tao si Job. Kaya meron sakit, hindi galing sa kasalanan. Kaya pagka kayo may sakit dahil sa kasalanan. Hindi lahat ng sakit galing sa kasalanan, ano? Hindi. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, daldal ka lang ng daldal ng hallelujah, praise the Lord. Ano tawag doon sa hindi nakakaintindi? Di ba bobo? Oh, may isa pang tawag doon, tanga. Di ba? Biro mo,
Sasabihin mo, ang sakit galing sa kasalanan. No. Ito si Job, nagkasakit. Hindi naman galing sa kasalanan eh. Galing saan? Galing sa paninindigan ng Diyos yun. Pinapatunayan ng Diyos kay Satanas, may taong maghirap man, hindi siya itatakwil, kagaya ni Job. Kaya kahit na meron siyang bukol, pinasibol ng demonyo, hindi pa rin nakilo si Job. Pero umalog yung asawa ni Job. Sabi ng asawa ni Job, Job, nananatili ka pa ba sa pagtatapat mo sa iyong Diyos? Ayan, mamamatay ka na, itakwil mo na ang Diyos mo. Sabi ng asawa niya. Wala nang natira sa kanya, pati anak niya, pati mga baka niya, wala na, asawa na lang. Binubuisit pa siya. Itakwil mo na ang Diyos. Sabi niya, mamatay ka na. Sumagot si Job. Ano ang sagot ni Job? Nagsasalita ka. Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa mga? Sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Kita nyo, sabi ni Job sa asawa niya, nagsasalita kang gaya ng hangal na babae. A foolish woman. Bakit? Tatanggap ba tayo sa Diyos ng mabuti at ayaw mong tumanggap ng masama? Ibig sabihin, puro na lang gusto mo, puro mabuti na lang. Sa salitang ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Kaya po, ang nangyari kay Job, nung makita ni Satanas na talagang kahit na pinagsakit niya si Job ng katakot-takot na sakit, hindi pa rin nahiwalay sa Diyos, naglubay si Satanas, hindi na uli bumunta sa Diyos eh. Hindi na uli naghamon eh. 2 beses kasing hinamon ng demonyo. Basahin niyo ang buong kapitulo 1 at 2 ng Job. Makikita niyo ang enkwentro ng Diyos at ni Satanas. Hinahamon ni Satanas ang Diyos. Pinamumukha ni Satanas na walang taong tapat. Ay, nagkamali si Satanas ng malaking pagkakamali. Gaya rin ng pagkakamali nitong pastor na ito. Naakala niya, lahat ng tao ay pagkahirap na itatakwil ng Diyos. Nako, hindi ganun ang Diyos. At hindi ganun ang paniniwala ng Diyos sa tao. May tiwala ang Diyos sa taong kanyang ginawa. Maraming mga paraan para maipakita ng Diyos sa atin yung tiwala niya, di ba? Kung meron hindi pinagtitiwalaan ng Diyos sa tao, meron siyang pinagtitiwalaan tao kagaya ni Job. Di ba sabi sa Biblia, ang aking lingkod na si Job, siya'y tapat sa akin. Sabi niya, si Moises din, sabi ng Diyos dun sa kay Aaron at saka kay Miriam, ang aking lingkod na si Moises, tapat sa akin. Alam ng Diyos yun. Merong mga tao pagka nagkasakit kayo, sasabihin masama ka na Kagaya nung kaaway, mga kaibigan ni Job, si Elipa, saka si Bildad, at saka si Sopar. Akala nila yung sakit ni Job galing sa kalukuhan ni Job. Galing si Kaya hindi nila alam, yun bunga ng laban ng Diyos at ng demonyo. Pinatutunayan ng demonyo, ang tao hindi pwedeng magtapat sa Diyos pag mahirap na. Pero pinatutunayan naman ng Diyos, may taong magtatapat kahit gaano kahirap ang danasin sa buhay, hindi hihiwalay sa Diyos. Yan ay nakita sa katauhan ni Job. Lahat ba ng sakit galing sa sumpa ng Diyos? Ang sakit ba galing sa demonyo? Hindi po. Hindi totoo yun. Pwedeng magbigay ng sakit ang demonyo, pero hindi lahat ng sakit ay galing sa demonyo. May sakit dahil sa kasalanan ng tao. Bigay ng Diyos yun. Meron naman sakit, hindi naman dahil sa kasalanan. Maaaring pagsubok ng Diyos sa tao. Meron pang isang sakit, kala nyo? Alam nyo kung alin? Basa. Sa isang talata ng Filipos, Kapitulo 2, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo ito itong paniniwala nitong pastor na ito, lahat ng sakit masama, galing sa demonyo mali. Tingnan nyo itong sakit na ito, na nadanasan ng isang tapat na ministro ng ating Panginoong Jesus. Ministro ng Diyos ito, tapat na ministro ito. Alin po ang nangyari rito? Ito, pakinggan nyo sa 2:26 ng Filipos. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw. Bakit? Sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Ano? Katotohanan ngang nagkasakit siya, na malapit na sa kamatayan. Kita nyo, si Epaprodito, sabi ni San Pablo, nagkasakit siyang malapit sa kamatayan. Grabe. Malapit nang mamatay si Epaprodito, nagkasakit siya. Ano nangyari?
Ngunit kinahabagan siya ng Diyos. Kita nyo, nahabag naman pala ang Diyos. Bakit? Ano ba yung dahil nung kanyang sakit? 30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasa panganib ang kanyang buhay. Kita nyo, dahil sa pagpapagal kay Kristo, nanganib siya at nalapit sa kamatayan. May sakit, galing sa matinding pagod. Hindi dahil sa kasalanan. Kaya may sakit dahil sa kasalanan. Kung nagbabasa ka ng Biblia at nagtuturo ka ng kumpleto at ng totoo, magtapat ka lang. Marami kang inililigaw na Pilipino. Biro mo pa, pinalilitaw mo lahat ng sakit ay galing sa demonyo at lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. No! May sakit dahil sa masyadong pagod. Kasi there are 3 laws. There are 3 great laws that man must obey. Unang-una, yung God's law, yung divine law. Merong natural law, merong man-made laws. Pag nilabag mo ang alinman sa mga ito, it will cause you harm. Labagin mo ang batas ng Diyos, mapapahamak ang kaluluwa mo. Labagin mo ang batas ng naturalesa, your body will suffer. Hindi ba totoo? Ano ba ang batas ng naturalesa? Ha? Tingnan nyo, may batas ng naturalesa sa ating pagkatao. Do you notice if you will study meticulously our being, our bodies, makikita nyo ang ating ngipin, wala ho tayong pangil. At wala tayong claws, yung kuko, mahahabang kuko, yung claw, may tawag dun eh. Yung kukong ano. Mag-aaral ho tayo. Alam nyo kasi kaya ako naniniwala sa acupuncture, ano? It is proven by medical science. Ang tao may mga senyalis tayo eh. Pag halimbawa, sa pag-aaral nila ng senyalis sa tao, yung titignan ka ng iridologist, ano? Titignan yung mata mo, malala kung saan ang sakit mo. Sabi nila, meron akong kaunting paniniwala ron eh. Konti. Kasi may physical manifestation ang ating inner being. What is inside is expressly manifested in the outer part of our being. Hindi ba? Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Kung ano yung nasa loob, pagka masaya ang puso, nakikita mo mukha, di ba? Masaya rin. Pag mabigat yung puso, mabigat din ang mukha. Ha? Ganyan, isang general principle yan. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Merong mga doktor, pag nagpatingin ka, pagpapantayin yung paa mo. Pag nakitang medyo maiksi yung isa, alam nila kung saan ang diferensya mo. Ganon din yung kamay mo, pagpapantayin. Pagka medyo maiksi yung isa, alam niya ang diferensya mo. Pag nilabag mo kasi ang batas ng naturalesa, yung katawan mo magsasuffer eh. Okay, before we continue, well, I do really agree na yung ating pong panglabas po na anyo is a reflection, of course, no, ng isang posible na kabutihan o kaayusan or sakit na nagmula po sa loob po ng inyong katawan. Of course, magmamanifest po yan on the outside. Although, I find it interesting yung pagsabi po ni Brother Eli that he believes in first acupuncture, which has actually some religious din po na implication, no? At yung mga konsepto din po kasi niyan. I'm not sure if that is in consonance with biblical principles dahil yan po ay nakaangkla sa religious beliefs ng mga Chino at pati na po niyan ang konsepto ng kaluluwa, ang konsepto ng chi o sa iba pa mga terminologies, ang konsepto ng chakra. Kaya po siguro sabi ni Brother Eli, he believes on it a little bit. And yung sa iridology naman po, noong 1990s, ang pinaka-popular po at actually nasa commercial pa po yan dati, yung Osaka Iridology. Marami po ang nagsasabi po kasi na pseudoscience po kasi yan, no? Although siguro during this time when this was shot, siguro naging trend itong mga health practices po na katulad po nun. Yung nasabi naman po ni Brother Eli, yung pagpapan
pagbabantay po ng paa. Usually, yan po ay ginagawa ng chiropractor naman po. Ako po personally, I trust na meron pong physical benefits yung mga physical therapies po na ginagawa. Although in general, again, may pagka-pseudoscience din po kasi yung chiropractor. So, just take it with a grain of salt mga ka-U3. Lalong-lalo na po, alam po natin yan. And I did mention this ating past video episodes na ang kaibahan po ng approach po ng science is pwede pong ma-debunk, pwede pong masira, pwede pong ma-challenge yung isang lumang teorya, like for this case, about diseases or about physical well-being by having more researches and evidence. And honestly, as to acupuncture, kung di ako nagkakamali, ang isa lang po na efficacy na nakita po nila is yung paggamit po ng mga needles and acupuncture techniques sa knee, na sa mga joint pain lamang po. Pero looking at how Brother Eli discussed some of these things, ang nakita ko din po kay Brother Eli, which is I think not a bad tendency, yung path towards well-being na hindi nagre-rely too much on drugs or medicine. Hindi po napansin ko sa kanya. Kasi the last time, na-mention niya yung pag-prefer sa pag-prepare ng mga, say, mga vegetables, mga fruits, ganyan, which is categorized as naturopathy, mga ka-U3. Halimbawa, ang batas ng naturalesa, tignan mo kung ano ang dapat nating kainin. Tignan yung klase ng ipin natin. Wala tayong pangil, wala tayong mahahabang kuko. Lahat ng mahahaba ang kuko at may pangil, yun ang tineterminuhan ng siyensya na meat eater. Meat eater. Alam niyo naman kung ano-ano yung may mga pangil at may mahabang kuko. Pusa. Di ba? Merong pangil yun, may mahabang kuko yun. Pag nakahuli yun ng daga, niluluray nila yung laman yung meat. Kinakain nila hilaw. Ang leon, ang tigre, ang leopardo, may pangil na matulis, pangluray ng laman at mayroong panghawak naman na kuko na mahaba. Tayo wala. Wala tayong pangil. Hindi natin pwedeng lurayin sa ating ngipin ang karning matigas. Kaya nga para makain natin ang karne, iniluluto pa natin. Tama, hindi? Di ba? Niluluto ang karne, pinapalambutan. Sige nga, kumain ka nga ng kari-kari na hindi pinalambutan yung... sa leon, anong kari-kari? Ang sarap niyan paghilaw. Yung kumakain kasi ng karne talaga, mga meat eater na ginawa ng Diyos, hilaw kung kainin yun eh. At isang batas ng naturalesa, talagang dapat kung kumain ka, fresh. Kaya sila fresh. Pag nahuli ng ahas yung manok, fresh na fresh yun. Nakakita na kayo ng manok, kumakain ng... nakakita na kayo ng ahas, kumakain ng manok na patay? Yun lang daga eh. Ipakain mo yung bigas, ayaw. Talaga ipain mo bigas kung kakainin. Hindi. Alam ng daga yung masustansya. Palay ang gusto ng daga. Yun ang kukut-kutin. Nandun yung buhay eh. Buhay yun eh. Andun yung buhay. Nandun sa kutili doon. Yung pinakalabas ng saka yung pinakabinhi ng palay. Yun ang gusto-gusto kinukut-kut ng mga daga at ng mga bukbok. Oh. Di ba ang bukbok, kung kumain kinakain na yung buhay mismo, yung parang binhi ng buto. Saan kayo nakakita ng bukbok? Kinain yung munggo, inumpisahan dun sa kinakain niya dun sa tumutubo kung asan yung buhay, di ba? May mga enzyme kasi ron eh. Tanyo, buti pa nga yung bukbok, alam yung kakainin niya. Pagka yung palay at saka yung munggo, nilagyan mo ng mga kemikal, hindi lalapit ang bukbok. Hindi nila kakainin yun. Tanyo, tatalino ng mga bukbok. Alam nilang malalason sila pag kinain nila yung may chemical na munggo na ini-stack ng mga Chinese. Buti pa nga yung bukbok, alam ang kakainin eh. Tayong tao, kahit may chemical, nilalamon natin. Tayo na mismo naglalagay ng chemical sa tusino, saka sa langgunisa, saka sa hamon. Takot-takot na si litre, ini-injection dyan. Eti mo yung bukbok. Yung hamon, pag na-injection na, yung hamon, ano ba yung hamon? Di ba yung pata ng baboy, Pata yun. Sabit mo dyan. Pagkaraan ng 12 oras, mabaho na. Sinalakay na ng bukbok eh. Binakterya na eh. May bakterya, kaya bumabaho dahil sa bakterya eh. Pero, pagka yun nilagyan mo ng silitre, asin, kung ano-anong preservative,
ilagay mo dyan. Kahit na isang linggo yan, hindi papatulan ng bukbok ng mga bakterya yan. Sabi ng bakterya, ayaw namin yan, masama. Pero tayong tao, May tayo mismo preservatives. naglalagay ng chemical doon. Kaya meron batas ang kalikasan, mag-aral ka lang, matututo ka. Di ba? Tayong ang ipin natin, hindi ginawa ng Diyos para ikain ng puro karne. Kaya tayo nilagyan ng ipin, kakain tayo nuts, cereals, vegetables, fruits. At isang pruweba niyan, kahit tanungin niyo mga siruhano, ang atin pong bituka, napakahaba. Hindi kasing igsi ng bituka ng meat eaters. Kagaya ng mga, ang meat eaters, yung ano yung leon, tigre, leopardo, yung pusa, yung aso, mga meat eater yan. Tingnan niyo, ang bituka niyan maigsi. Alam niyo kung bakit? Kasi yung meat, may karne, yung karne. Yan yung karne, may lason yan Kaya yan, dapat makaalis agad sa katawan. Kaya yung intended na ginawa ng Diyos para maging meat eaters, maiksi lang ang bituka para agad makalabas yung waste. Ito yung mga aso, maiksi ang bituka, mga leon. Pero ang tao, ang bituka, 3 doble ng haba ng mga meat eaters. Kaya matagal ang sirkulasyon ng pagkain bago makalabas Kaya hindi tayo dapat nagkakain ng karne dahil matagal bago makalabas Okay. We were not meant by God to be meat eaters. Interesting mga ka-U3. That's quite fascinating. Although, mga ka-U3, kung titinan po kasi natin, sa mga ancient po na humans, meron po kasing development yan Merong pagbabago ng diet. Sa maraming mga scholars, mga anthropologists, isa po sa mga turning point, liban pa po sa farming, is yung ating kakayahan na magluto ay talagang nakatulong po sa ating mga sibilisasyon. At masasabi po na meron tayong kakayahan at abilidad na talagang maging meat eaters dahil while it is true na wala na tayong pangil ngayon, pero meron pa rin tayong canine teeth, di ba po? Itong canine teeth natin was really meant for us to tear some meat. So does it mean, mga ka-U3, that Brother Eli is advocating for vegetarianism, which is hindi naman po totally bad, pero the reality as to the nutrients that we get from rich sources of protein and iron and marami pa pong mga mineral is very essential for our human survival. Na over time, na-incorporate natin yung meat sa ating mga diet, sa span ng human civilization. And studies have also shown, I remember Jordan Peterson telling about this, yung diet na pag-focus sa meat also has an effect on the mental health of a person. Kung titingnan naman po natin, di ba, we have dominion over the plants and animals, and I do remember na pwede tayong kumain, di ba po, na pati rin po mga hayop sa ibabaw po ng mundo. So, I am not sure also, dahil medyo luma na po ito na teaching, na preaching ni Brother Eli, if this was at all changed, kumbaga, at the latter years, say, 2020 or 2010, Brother Eli is still advocating for us to be vegetarians. The structure of our bituka, intestines, the structure of our teeth proves that we were not created to be meat eaters. Anong katunayan? Si Eva at si Adan, anong kinakain? Sa bawat bunga ng punong kahoy, makakakain kayong may kalayaan. Tanyo. Kaya sa Eden, walang kalan. Walang tak. Sa lalalan. Wala nun. Wala sa Eden nun. Puro fresh fruits ang pagkain ng mag-asawa. Kaya tayo, wala tayong pangil Pero pag may pangil, talaga meat eaters yun. Yan ang batas ng kalikasan, yung law of nature. Na pag nilabag natin, we will suffer the consequences. Na, halimbawa, ang batas ng kalikasan, you have to sleep at least. Sabi ng doktor, 8 hours, palagay na natin tama ang doktor, 8 hours a day. Pero, alam nyo ba na ang ating mga mata, meron ditong mga sensory nerves na pagka lumiwanag na, dapat na tayong gumising. Nararamdaman niya, dapat na siya dumilat. Kaya pag maliwanag, instinct na yun, magigising ka. Kung susundin mo yon by nature, dapat pag madilim, tulog ka. Diba? Dapat pag madilim, tulog ka.
Ba't kailangan tayo matulog? Kasi the repair of our tissues, our cells, yan ho'y nangyayari pag tayo tulog. Hindi ho nakapagre-repair ang ating katawan sa kanyang mga sira. Halimbawa, yung mga sugat, mga sakit. Hindi ho nare-repair yan kung di ka matutulog. Kaya ang doktor, pag may sakit ka, kailangan tulog ka, higa, tulog, kain, tulog. Kaya sabi ng doktor, Pahinga. the body can easily repair itself when you are asleep. Pero pag gising ka, hindi. Mahirapan siya. Kaya kailangan matulog ka. Ang nangyari kay Epaprodito, katakot-takot na puyat. Ha? Pagod, lagi araw-araw, pagod, araw-araw, puyat. Sabi ni Pablo, dahil, pakinggan nyo mabuti mga kababayan, sabi ni Pablo, dahil sa pagpapagal kay Kristo, nalapit siya sa kamatayan. Overwork. Nagkasakit ba si Epaprodito o hindi? Nagkasakit. Grabe ba o hindi? Malapit sa kamatayan. Pero bakit nagkasakit? Dahil ba sa kasalanan? Bakit? Dahil sa pagpapagal kay Kristo. Sobra pagod, nagkasakit. Sasabihin mo, kasalanan yon? May pangako nga si Kristo ron eh. Ano ang pangako ni Kristo? Sa mga nagkakasakit sa Kanya dahil sa pagpapagal sa Kanya. Pakinggan nyo sa 8 ng Marcos, versikulo 36, ganito ating mababasa. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sabi ni Kristo, ang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Pero ang mawalan ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ang wika ni Jesus, maililigtas yaon. Pwede pa lang yung buhay mo'y mapabayaan mo because of Christ. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makayanan mamahaling hiyas. Hindi naman kailangan ng Diyos yung mamahaling hiyas, ano? Kaya yung gumawa ng kanta na, ituwid mo kapatid, meron tama, pero merong mali. Para bang, kung wala siyang mamahaling hiyas, o gintong ano? Nilokob. Nilokob ba yun o inano? Nilokob. Ha? Nilokob. Kung wala siyang mamahaling hiyas, kaya ang iaalay na lang niya yung kanyang buhay. Tama yun. Ang mag-alay ng buhay kay Kristo sa Ebanghelyo, maiingatan. Ang mawalan ng buhay dahil kay Kristo sa Ebanghelyo, maiingatan. Kaya meron tao nagkakasakit dahil sa pagpapagod kay Kristo, kagaya ni Epaprodito. Hindi siya nagkasakit ng dahil sa kasalanan. Ha? Nagkasakit siya dahil sa pagpapagal. Ito pa isa. Nagkasakit din. Ministro, ha? Mabait na ministro. Katiwa-tiwalang ministro. Tapat na ministro. Ano ang naging sakit? Pakinggan nyo sa 5 ng Timoteo, ganito nakasulat. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang. Bakit? Kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Madalas nagkakasakit sa sikmura si Timoteo. Stomach. Alam nyo kung bakit? Nahuhulaan nyo kung bakit si Timoteo laging may sakit sa sikmura. Pakinggan nyo, 4:13 ng unang Korinto. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Palagi may sakit sa sikmura si Timoteo. Laging gutom eh. Ha? Gutom. Ngayon, yung mga pastor, laging busog. Ay, mga mangaral ni Kristo nung una, madalas nagugutom. Bakit? Mahihirap lang eh. Hanggang sa oras na ito, nagugutom kami. Mga hubad,
mga tinampal, wala kaming tiyak na tahanan. Bagaman mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. At kami nagpapagal na nagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nagtitiis kami. Bagaman mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Miserable buhay ng mga mangaral ni Kristo noong una. Kami sukal lang. Sukal, alam niyo ba yung sukal? Basura. Nagugutom, hubad, tinampal, walang tiyak na tahanan. Ngayon, yung mga pastor, pwede ba nilang basahin yan? Nagugutom kami. Mga hubad kami. Anong hubad? Tatlo nga patong niyan damit mo, no? May kamiseta, may Trubinize, may Americana, may Abito pa. 4 pa palang patong mga apostol, hubad, giniginaw, walang tiyak na tahanan. Walang tiyak na tahanan, may palasyo ka. Saan galing yung palasyo mo? Sa ikapo. Inakupo ka talaga. Ayan, kaya hindi nila pwedeng basahin. Si Timoteo at si Pablo, yung mga kasama niya, madalas gutom, kaya sinikmura si Timoteo. Alam niyo, ang sakit lang naman sa sikmura, stomach kasi yung pagkakalagay doon sa English. Yung stomach, hindi to. Alam niyo, mga sakit dyan, yung sinaunang sakit, kundi gastritis, ulcers. Pag malala na, ulcers na, gastritis ang umpisa niyan. Saan ang gagaling ang gastritis? Sabi ng mga doktor, sa pagpapalipas ng gutom at saka iisip. Yon ang sakit ni Timoteo. Ba't siya nagkasakit ng ganon? Dahil sa pangangaral. Dahil sa pagpapagal kay Kristo. Dahil ba sa kasalanan? No. Isang tapat na taong naglilingkod sa Diyos si Timoteo na meron talagang sakit, bunga ng sumpa ng Diyos, bunga ng kasalanan. Meron sakit, bunga ng pagsubok ng Diyos sa tao. Pero meron sakit, bunga ng pagpapagal dahil kay Kristo. Kagaya ng sinasabi ng kasulatan. Ngayon, ang tanong, kung ang sakit ay bunga ng pagpapagal kay Kristo, ano gamot? Kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano gamot? At kung ang sakit ay walang gamot, ano gamot? Ayan. Yan ang hindi pinag-aaralan doon sa kongregasyon nila Tapos ang tapang mo sumigaw, tinuturo raw nila buong Biblia. Ni kapiraso, di mo na ituturo. Sa standard ng Biblia. Dito ka makinig sa ang dating daat yun, buong-buo ang matututunan mo. Okay, mga ka-U3, ayan. Diyan naman po tayo nagtatapos ngayon at alam ko na naman po yung i-comment po ng ating mga dearest U3 subscribers and viewers. Bitin. Anyway, mga ka-U3, so napaka-interesante. I'm hoping that we can get part 2 of this dahil parang cliffhanger kumbaga yung last part, no? Kasi sinabi ni Brother Eli, which hopefully we can get, yung tanong niya sa last part, ano ang gamot sa sakit dahil sa pagpapagal? Ano ang gamot sa sakit dahil sa kasalanan? At ano ang gamot kapag walang gamot? I like that, mga ka-U3. Anyway, going back as to yung konsepto po ng longevity, So, meron nga pong isang Netflix na documentary and sadly, he was not successful, but this guy is a billionaire, no? Galing ng Silicon Valley. Parang he made it a challenge for himself to be more youthful, so he would be taking a lot of mga supplements, mga ka-U3, para po maging bata. Ayan, very interesting dahil he is hoping that he could extend his life to around 200. Ngayon po kasi ang lifespan ng mga tao, at least yung mga record holders po, is around 120. Sa Pilipinas naman po, ang ating pinakasikat na centenarian, si Juan Ponce Enrile. And you can actually check out my funny article that I wrote 12 years ago na nag-viral po dati. At ayan po yung nag-give birth sa mga meme na Juan Ponce Enrile. But going back as to long life, so I do agree with Brother Eli na dapat yung mga food ay dapat na fresh, especially mga green leafy vegetables po ay malaki po ang natutulong po sa ating
ating well-being. Although I don't totally agree with him in saying that we are meant to be meat eaters. I don't totally agree na maging vegetarians po tayo, mga ka-U3. For others, it's a good thing. But the needs of the body, ay marami po tayong dietary requirements na mas nakakapag-supplement po ang meat po talaga. Ang UN, meron po silang na-release na statement na in the near future for lack of food, for other parts of the world, they are suggesting to eat some kinds of insects dahil nga po, protein-rich din po kasi mga ganon. And the reason why I kind of side with being meat eaters din po for humans is hindi naman po kasi tayo totally na herbivores kumbaga, diba? So we could also be carnivores, and in fact, ang pagkakategorize ng humans, omnivore, diba? We eat both meat and vegetables. And I don't think na sa ngayon pong panahon, ang Church of God po is strictly vegetarian. Hindi po ako sure, no? Pero sana po ma-update niyo po ako dahil sa pagkakaalam ko po, pwede naman po fried chicken, diba po? That's why I'm thinking na maybe in a way, sa later years po, after this video was taken, maybe a little bit of a shift na pwede na tayong kumain sa mga restaurant ng mga chicken and meat. Kasi diba po, these are things that are moving, so that would be animals. But anyway, nako, napakagandang diskusyon ni Brother Ed. Very informative, of course. And he mentioned about yung mga sakit na atin pong na-experience, iba't ibang uri ng sakit at iba't iba ang sanhi nito. Hindi lamang po yan na dahil lamang sa ating kasalanan sa Diyos. In short, itong preaching ni Brother Eli, he was able to substantiate very well. Napakaganda po ng mga citas na na-mention dito. And he was able to mention and distinguish ano yung pagkakaiba-iba. Merong dahil sa law of nature na tinatawag. So, ibig sabihin kapag hindi mo nagawa yung tatlo o nasunod yung tatlo, divine law, natural law, and then man-made law, is magkakaroon niya ng harm sa'yo. And in my opinion, this is what really makes Brother Eli different from others, no? Dahil nga po, ang kanyang paraan po ng pipreach ay madali pong masundan, napakaganda ng mga halimbawa and substantiations po sa kanyang mga main points. So mga ka-UT, ano pong masasabi niya sa ating episode ngayon? Bitin po ba? If you like these kinds of contents, so you can also watch that video there. You can also watch this video here, yung playlist na yan. And then you can subscribe po sa atin pong subscribe button dito. So salamat po ulit mga ka-U3. I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!